Bago ako mamatay niyakap ko ang Imperatrice at hinalikan siya para inisin. Hindi ko inaasahan na pilit niyang pupunitin ng espasyo. At gumapang palabas mula sa mundo ng laro. Tinanong niya ako kung bakit ko siya hinalikan. Hindi ako makapagbigay ng malinaw na sagot. Siya ang pinakamalakas na boss sa mundo ng laro. Nakipaglaban ako sa kanya sa loob ng 10 araw at gabi. Nang malapit ko na siyang mapatay bilang unang babaeng Imperatrice ng demonyong daan. Biglang naglabas ng anunsyo ang laro, na magsasara ang server 3 minuto matapos ang beta test. Sa sobrang galit ay agad akong samuka ng dugo, ngunit ang 3 minutong iyon, ay hindi sapat upang siya ay tuluyang mapatay. Nang akala ni Imperatrice Tang Beiwei na mamamatay na siya ngayong araw. Bigla niyang nakita ang isang nakakagulat na eksena. Ang lalaking nasa harap niya, ay biglang tumawa na parang nabaliw. At itinapon ang hawak niyang sandata na pinapangarap ng lahat ng cultivator. Ang espadang tagapuksa ng mga immortal sa dagat na walang hanggan. Pagkatapos ay nagkawatak-watak ang espiritual na lakas sa kanyang katawan. Direkta niyang winasak ang lahat ng kultibasyon sa antas ng pagpuksa sa mga immortal. Naminimithi ng lahat at tuluyang winasak ang pananaw niya sa mundo. Ngunit mas hindi niya inaasahan ang sumunod. Bigla siyang sumugod sa espada at tinusok ang sariling katawan. Isang malamig na tagos sa puso, malinaw na siya ay kusang nagpakamatay. Natulala si Tang Beiwei, at sa mismong sandaling iyon ng pagkabigla, bigla siyang hinalikan ng lalaking iyon. Sabay ng isang malungkot ngunit kaakit-akit na ngiti, at iniwan ang mga salitang hulaan mo kung bakit kita hinalikan. At tuluyang namatay. Bakit mo ako hinalikan ng tanong na iyon? Ay hindi maunawaan ni Tang Beiwei kahit mag-isip pa siya ng husto. Parang libong langgam ang gumagapang sa kanyang puso. Ang pusong nanahimik sa loob ng 1,000 taon ay biglang nakaramdam ng lungkot. Nagpasya siya, HMPH. Kahit patay ka na, hahanapin pa rin kita. Kailangan kong itanong ng malinaw kung bakit mo ginawa iyon. At sa sandaling ito sa isang silid sa totoong mundo, ako ay galit na sumisigaw. Basurang laro, sinira ang kabataan ko. Kung hindi lang natapos ng maaga ang beta test, napatay ko na sana ang babaeng demonyo na iyon. Pero mabuti na rin, bago ako umalis ay sinira ko ang kanyang Dowheart. Tama iyon, ang halik na iyon ay para lang inisin siya. Para wasakin ang kanyang Dowheart. Isang Imperatrice, na mataas ang tingin sa sarili at nangingibabaw sa mundo. Ang itsura niyang puno ng hiya at galit. Pag naaalala ko ang itsura niyang gulat na gulat kanina, ay napapangiti ako sa pagmamataas. Ang babaeng demonyo na iyon ay siguradong nagngangalit pa rin ngayon. Siguradong galit na galit siya sa akin. Haha, kung may kakayahan ka, lumabas ka mula sa mundo ng laro, at hiwain mo ako ng isang espada. Sa sandaling iyon bigla akong nakaramdam ng matinding lamig. Napapanginginig ako nang hindi ko namamalayan. Hindi pa naman taglagas. Bakit parang biglang lumamig? Biglang may kumislap na malamig na liwanag. Ang cellphone sa aking kamay ay nahati sa dalawa ng isang espada. Tumingala ako. Hindi ko na maalayan kung kailan. May nakatayo ng isang babaeng nakaputi na may malamig na mukha, at mariing nakatitig sa akin. Agad na lumiit ang aking mga pupil, at namutla ang aking mukha. Titi Tang Beiwei. Imposible. Talagang imposible. Hindi ba isa lang siyang NPC sa laro?